welcome to my vlog po. Isa ba kayo sa merong ischemic heart problem? Merong bara sa inyong arteries po sa inyong heart? Or nagnarod na po ba ang arteries sa inyong heart po mga mamshi or mga guys? Ako po naman po si Marilyn po, isang OFW na matagal na po dito nakatira po sa Abu Dhabi, UAE na nag-underwent po ng angioplasty mga 8 months ago. Syempre guys, gusto ko lang po makatulong po sa ating mga taga Pilipinas po kung paano po tayo maka-avoid sa another heart angioplasty guys, kasi kapag kumakain tayo ng bawal merong ano po na hindi pa po abutin tayo ng 1 year, magkaroon po naman tayo ng another heart angioplasty. Yes po guys, hindi po yan biro, kasi maraming akong kakilala po na ilang heart angioplasty sila, after that nagkaroon na po sila ng bypass. Kaya kung ayaw nyo po magkaroon po ng ganito pong sitwasyon, makinig po kayo sa akin, kasi ito po ang bigay po sa akin ng aking dietitian po. Cardiac diet ko po ito guys. Siyempre sa una po, introduce ko muna sa inyo guys, no? Ito po sinasabi po sa akin po ng aking dietitian. After heart angioplasty, sabi po niya, strictly avoid or limit foods high in saturated trans fats, salt, and added sugar to prevent further arteries blockages and manage blood pressure. Yes guys, kasi pag mataas ang ating salt sa katawan, mahirapan po ang ating heart po sa pag-work. At saka syempre, pag mataas pong ating added sugar po, syempre magkaroon po tayo ng diabetes na makabigay po ng problema sa ating heart. Okay guys, ito na po yung mga pagkain po na bawal po sa atin or i-avoid po natin. Pwede naman tayo kumain daw ba guys, pero konti lang po, once a month, ganun po yung sabi sa akin ng aking cardiologist po. Okay, number 1, yung pagkain na mataas po sa asin or salt. Ano ba ang mga ito guys? Yung processed nuts, pickles, instant noodles, patis, tuyo, daing, mga canned foods. Yes, mga canned foods guys. Mga canned sabaw din po is isa din po sa ilimit po natin, or kung pwede po i-avoid talaga natin. Yung pangalawa is yung saturated and trans fats. Yes, ito naman po ang example, yung mga fried foods, yung butter na ginagamit natin palagi sa pagigisa, yung whipping cream, any kind of cream, tapos yung fatty red meats and processed baked goods like biscuit, cakes, kasi makakataas gusto guys ng ating cholesterol. Ang pangatlo is yung sugary drinks and sweets. Syempre yung example niyan guys, yung Pepsi, yung Coke, kung ano daw yung mga soda, yung candies and sugar sweetened beverages that could spike the blood sugar na madamage po ang ating blood vessels. Opo. Yung pang ilan na po to? 1, 2, 3, 4, 5. Yung panglima po guys is yung refined carbohydrates like white pasta, white bread, white rice is kailangan avoid natin guys. Pero ako guys, no, kumakain ako ng white rice pero konti lang po siya, mga ilang kutsara lang po. Kaya nag-low sweet po ako ng sobra 10 kilos po. Yes! At tapos guys, bawal po sa atin yung may caffeine at saka alcohol po, kasi makaka-increase siya ng heart rate. Yes, ako ngayon guys, binabawal po ako ni Doc po uminom po ng kape, kasi nagkakaroon po ako ng problema po sa aking acid. Kasi pag maasin tayo guys, parang parehas dito po sa, may sakit tayo sa puso kasi umakyat po ang acid po dito natin. Kaya akala natin umatake yung ating problema po sa heart. Yan lang po guys, no? Tapos yung dapat po natin kainin is mga fruits na hindi masyadong matamis. Bawal po yung matamis na fruits katulad ng watermelon. Yung palagi ko lang po kinakain is yung apple, yung piras, at saka yung kunti-kunti lang po na oranges. Pero ngayon, binabawal na po ako sa oranges kasi nagkaroon din po ako ng acid. Kaya bawal po yan sa atin guys. Pero siyempre guys, maganda din po yung mga foods po na rich in fiber, katulad po ng
nung oatmeal, yung mga munggus, string beans, any lean proteins po na kailangan po ng ating katawan po. At saka guys po, may limit po tayo sa salt po sa isang araw. Kaya dapat matabang ating kinakain. Ako guys, hindi, binabawal ako sa paglagay po ng mga ginisa mix, ng mga ano dyan, yung mga ano dito, cubes niyan, chicken cubes, mga ganun, binabawal pa ako guys. Pure iodized salt lang talaga ang nilalagay ko sa aking pagkain. Pagkatapos nito guys, dapat po din natin at tuloy-tuloy ko na lang po na dapat tayo mag-walking padahan-dahan para po ma-exercise po ang ating heart po para hindi po tayo bumalik ulit sa ating problema. Kasi guys, pag nakastop lang po tayo, yung hindi po tayo gumagalaw, hindi din po nag-work ang ating muscle po sa heart po natin. Kaya kailangan po talaga natin, idahan-dahanin po ang katawan natin. Sa akin po, mga 3 months, parang pakiramdam ko parang hindi maganda. Pero ngayon na 8 months na po siya kasi palagi po ako naglalakad. Tapos ngayon, mabilis na po ang paglakad ko. Parang hindi na pa ako sumasakit yung aking dibdib. Ganun lang po yan guys. Okay guys, yun lang po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video po, paki-like, share, and subscribe naman po dyan. Thank you so much for watching.